Akala ng lahat simpleng pagbabalik lang ni Gon at Killua, ang Chapter 428, pero ang totoo, ito na pala ang simula ng huling yugto, ng Hunter x Hunter. Paano nila mahahanap ang tunay na Prince Wobble? Kaya bang burahin ni Nanaka, ang pinakamalakas na Nen curse sa buong serye? At ito na ba ang simula ng pinakahihintay na laban ni Gon, laban kay Gyro? Panuurin hanggang dulo dahil may mga detalye si Togashi, na halos walang nakapansin. Pagkatapos ng napakalaking revelasyon sa Chapter 428, mas lumilinaw na ang direksyon ng Hunter x Hunter. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 pinakamalalaking misteryo, na maaaring magbago sa buong kwento. Ang paghahanap sa tunay na Prince Wobble. Ang posibleng papel ni Killua at Nanaka. Ang pagbabalik ng Nen ni Gon. Ang misteryosong pagbabalik ni Gyro. At ang tunay na simula ng final arc. Kung fan ka ng Hunter x Hunter, huwag mong palampasin ang analysis na ito. Like, subscribe, share. Sa pagtatapos ng Chapter 428, maraming fans ang natuwa, dahil muling nasilayan sina Gon at Killua, matapos ang halos 12 taon. Pero kung iisipin nating mabuti, hindi ito simpleng fan service. Hindi rin ito ginawa ni Togashi, para lamang pasayahin ang mga matagal nang naghihintay. Sa halip, isa itong napakalaking babala, isang senyales, na papalapit na ang pinakamahalagang yugto, ng Hunter x Hunter. Habang abala si Kurapika sa Succession War, unti-unti nang lumalabas ang tunay na plano ni Beyond Net-Ero. Hindi lamang siya naghahanda para makarating sa Dark Continent. Matagal na pala niyang inihanda ang lahat. Maging ang sarili niyang mga anak ay ginawa niyang bahagi ng kanyang plano. Ibig sabihin, mas malaki pa ang laban kaysa sa inaakala natin. Ngunit habang lumalala ang sitwasyon sa Black Whale, may isa pang problemang kailangang lutisin. Ang pagkawala ng tunay na Prince Wobble. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Queen Oito, kung saan talaga itinago ang kanyang anak. At dito nagsisimula ang pinakamahalagang papel ni Gon at Killua. Kung hindi sila makakasakay agad sa Black Whale, posibleng ang tunay nilang misyon, ay nasa mainland. Doon nila sisimulan ang paghahanap, sa totoong Prince Wobble. Hindi magiging madali ang misyon. Dahil kung alam ni Beyond Net-Ero kung nasaan ang bata, malamang ay alam din ito ng kanyang mga tauhan. At hindi lang sila ang naghahanap. Kapag nalaman ni na Benjamin o Camilla, ang lokasyon ng tunay na Wobble, siguradong mauuna silang kumilos. Kaya napakahalaga ng bilis ng kilos ni Gon at Killua. Ngunit may isa pang mas malaking problema. Ang Nen Curse. Ayon sa mga Nen Exorcist, isa ito sa pinakamalalakas na sumpang nagawa, sa buong serye. Halos imposibleng alisin. Ngunit, may isang karakter na maaaring makagawa ng imposible. Si Nanaka. Hindi ordinaryong Nen ang kapangyarihan ni Nanaka. Isa siyang nilalang na konektado sa Dark Continent. Kaya kung may sino man mang may kakayahang alisin ang sumpa ni Beyond, walang iba kundi si Nanaka yon. Ngunit may kapalit ang bawat kahilingan. At alam nating ayaw na ni Killua, na abusuhin ang kapangyarihan ni Nanaka. Dahil nangako siyang tatratuhan ito, bilang isang tunay na tao. Kaya kung gagamitin man niya ang kapangyarihan nito, siguradong para lamang sa isang napakahalagang dahilan. At maaaring iyon ay ang pagliligtas sa isang inosenteng sanggol. Habang nangyayari ang lahat ng ito, may isa pang tanong na matagal nang hinihintay ng buong fandom. Babalik pa ba ang Nen ni Gon? Noong matapos ang laban nila ni Neferpito, isinakripisyo ni Gon ang halos lahat. Hindi lamang ang kanyang lakas, pati ang kakayahan niyang gamitin ang Nen. Ngunit sinabi mismo ni Ging, hindi nawawala ang aura ni Gon. Hindi lang niya ito magamit. Ibig sabihin, may pag-asa pa. At maaaring ang bagong paglalakbay na ito ang magsilbing unang hakbang para muling mabuksan ang kanyang aura nodes. Hindi sa pamamagitan ng galit, hindi sa paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pagprotekta sa ibang tao. Isang bagay na kabaligtaran ang naging desisyon niya, laban kay Pito. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kwento. May isang pangalan na matagal nang hindi binabanggit, si Gyro. Isa sa pinakamisteryosong karakter, sa buong Hunter x Hunter. Noon pa lamang ay sinabi na ng narrator, na nakatakdang magkita sina Gon at Gyro balang araw. Hindi yun aksidente. Hindi rin yun simpleng foreshadowing. Isa iyong pangako. At hanggang ngayon, hindi pa iyon natutupad. Maraming naniniwalang nasa Meteor City ngayon si Gyro.
Kung totoo ito, posibleng doon magsimula ang susunod na malaking digmaan. Hindi lamang laban ng lakas, kundi laban ng paniniwala. Si Gon, isang taong naniniwalang may kabutihan pa rin sa mundo. At si Gyro, isang taong gustong lamunin ng kasamaan, ang buong sangkatauhan. Kapag nagtagpo ang dalawang ito, maaaring iyon na ang pinakahuling laban ng pangunahing kwento. At habang papalapit ang Dark Continent, mas lumilinaw ang plano ni Togashi. Unti-unti niyang ibinabalik ang bawat pangunahing karakter. Kurapika, Leorio, Killua, Gon, at sa hinaharap, maaaring magsama-sama silang muli, gaya noong simula ng serye. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila mga baguhang hunter. Sila na ang magiging mga taong magpapasya sa kinabukasan ng buong mundo. Kung tama ang lahat ng pahiwatig na ito, ang Chapter 428 ay hindi lamang sa pagbabalik ni Gon at Killua, kundi ito ang opisyal na simula ng final arc ng Hunter x Hunter. At maaaring ang susunod na kabanata ang magsimula ng pinakamalaki at pinakamadilim na laban na naisulat ni Yoshihiro Togashi. Ngayon naman, gusto kong marinig ang opinyon ninyo. Sa tingin ba ninyo, si Nanaka ba ang makakapag-alis ng Nen-curse ni Beyond? O sa wakas, ay magsisimula na ang pinakahihintay na laban ni Gon, laban kay Gyro? E-comment ninyo ang inyong mga teorya. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video. Hanggang sa susunod nating Hunter x Hunter analysis.